Ikisagupa sa 300 NPA ang hindi niya malilimutan ng karanasan. Tanging si Rodelio lamang ang humarap sa pulutong ng bandido at katulong pa ang kanyang asawa na taga-abot naman ng bala. Hindi sila sumuko, magkamatayan man. Talagang tunay na aksyon sa tunay na buhay, laban kung laban. Magkamatayan na lang. Laban. Buhay na bayani kung siya'y ituring. Siya si Inspector Rodelio Caballes. Nang magdesisyong sumanib sa puwersa ng Philippine Constabulary o PC taong 1980, alam niya na kakibat sa sinumpa niyang tungkulin ang madugong laban na posible niyang kaharapin. Posible din po. Kung hindi nagtagalan, ginawa ko sa Provincial Director ko na talagang ako mag-lead sa operasyon sa Agusan del Sur. Dito sa Barangay San Rafael, Bayan ng Prosperidad sa Agusan del Sur, nakadestino at naninirahan ng pamilya noon ni Sergeant Rodelio. Nang maranasan ang isang laban sa makakaliwang puwersa ng mga NPA na bumago sa buhay niya at ng kanyang buong pamilya. Madaling araw noong Oktubre 26, taong 1992, nilusob ng humigit kumulang 300 ng mga NPA ang buong San Rafael. Para walang makapasok na pulis o militar, binarikadahan ng magkabilang lapusan ng barangay. Ang umalma, patay! Patulog na ng mga oras na iyon si Ginoong Rodelio nang marinig ang putukan. Agad siyang bumangon. Nakita ang papalapit na mga bandido sa bahay niya. Sabi nila sa akin, mag-surrender ka na, wala na kang magawa nila dito na kami lahat at saka na alam ko na sa loob ka sa bahay mo. Ilang saglit lang, pinaunan na ng bala ang bahay ni Ginoong Rodelio. Nagising na rin ang asawa niyang si Sonia nang makita ang mga armadong tao sa labas. Dali-dali niyang ginising ang 4 na anak at dinala sa basement o silong ng kanilang bahay. Nakipagbakbaka na rin si Ginoong Rodelio gamit ang kanyang M14 automatic rifle. Sunod na narinig ang pagpapasabog sa pintuan ng kanilang bahay. Mindor ko talaga, i-blasting nila yung nabiyak yung mindor ko. Napansin ng rebelding papasok. Ngayong nabuksan na ang pintuan at nakapasok na sa kanilang bahay ang ilang bandido, ano kaya ang susunod na hakbang ni Ginoong Rodelio? Abangan sa maaksyong pagbabalik ng Rated K. Ang bawat pagpasok ng isang bandido sa kwarto kung saan nakaposisyon si Ginoong Rodelio, agad niya itong binaril. Pumulagta ang kalaban. Sumunod sa silong si Ginoong Rodelio. Habang nakikipaglaban si Mister aba si Mrs. abala sa paglalagay ng bala sa mga magasin ng baril. Kala ko sa pelikula lang nangyayari yun. Yung pala sa totoong buhay, mangyayari din pala yun, di ba? Imagine mo yung pera na yung Diyos ko. 3 hours, mahigit puno ng aksyon. Lumabas ako, kaya hindi naman pwede yung sa loob ng bahay ko. Siyempre matutukan nila, doon ako sa loob. Lumabas at taghalo na ako sa kanila. Nagpalipat-lipat siya ng pwesto. Bawat atake sa bahay nila, sinasabayan din niya ng pagbaril sa kalaban. Sa bilang niya, 27 bandido ang napakumba ni Ginoong Rodelio. Ganun rin, kung magsusunod ako, babalatan rin ako nila. Ibig sabihin na, kahit na ako, hanggang kamatayan na lang. Huling patak na buhay na tapat. Kahit isang tama ng bala o galos sa katawan, ligtas siya pati ang kanyang mag-ina. Ako nga, nagtakala sa sarili ko. Kasi miracle na nangyari sa akin na hindi man ako nasusubatan. Sabihin na, protection ako sa akin pag ilibre pa nila ang buhay ko. Ang masaklap lang, kinailangan nilang agad na lumikas at iwan ang kanilang tahanan. Kasi nasanay na rin kami doon. Ilang taon kami nakatira doon. 10 years na higit kami doon. Makalipas ang halos 16 na taon, binalikan ng Rated K ang bahay nila Ginoong Rodelio sa Agusan del Sur. Dahil sa usapin, pang-seguridad, hindi na namin isinama pa ang mag-asawa. Sa harap pa lang ng bahay,
kapansin-pansin na ang mga butas na tama ng mga bala. Ang mga ito, markings ng bala ito ng klase-klaseng baril yung putok-putok eh. At saka sa bandang doon, meron din niya tinamaan din niya ng M23 kasi wasak yung sa bandang likuran yan. Ito, tama rin ang bala ito. Ito, lahat. Pati yung mga bubong na yan. Ito. Dito sa loob, itong mga butas na ito. Bala ito. Galing ito dito. Banda kasi wasak na ito eh. Wasak na ito. Mga ito, splinter ito ng granada. Itong mga malit-malit na ito. Splinter ng granada. Splinter ng ito. Kasi marami kami dito kita dyan guys. Ito. Sa kanyang kakaibang tapang, isang pagkilala kay Chief Inspector Rodelio Caballes ang iginawad ni dating Pangulo Fidel Ramos taong 1993, ang Medal of Valor, ang pinakamataas na pagkilala sa isang sundalo dito sa Pilipinas. Sa unang-unang pasalamat ako sa gobyerno na binigyan akong pansin, binigyan akong karangalan, lalo-lalo na ng mga opisyalis ko po. Nagpapasalamat ako na hindi ko tinukang suporta nila sa akin, sa mga sibilyan, nandoon nakakita sa akin. Sa kasalukuyan, naninilbihan bilang hepe ng pulisya sa isang bayan sa Luzon, si Ginoong Rodelio. Patuloy na isinasabuhay ang sinumpaang tungkulin. Pero umaasa na ang maaksyong eksena sa buhay niya noon, hindi na masundan pa ng isang bagong kabanata. Bilang isang sundalo, ay wala kang naisip dyan. Isip ko lang yung nagpasalamat kayo na talagang ligtas sa buhay. Ang buhay ay pelikula.